Dahil sa parokya natin, ang patron natin ay ang Poong Jesus Santo Niño, kaya extended ang ating Christmas season. Yung mga ibang parokya, nagtanggal na ng mga Christmas tree, nagtanggal na ng mga parol at Christmas lights, nagligpit na ng mga Christmas decorations, pero pansinin ninyo ang ating simbahan, nananatili pa rin ang mga Christmas decorations. Kasi ito ay hanggang sa susunod na linggo, sa kabistahan ng ating patron, ang Panginoong Jesus Santo Niño. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ng extended Christmas. Pero kahit tapos na yung Christmas, meron hong tinatawag na the three stages o three phases o tatlong yugto ng panahon ng Kapaskuhan. Ang unang yugto ng panahon ng Kapaskuhan ay ipinagdiwang na natin. Ito yung the stages or the phase of celebration. Dito sa celebration, nag-celebrate tayo ng mga Christmas party, nag-exchange gift tayo, nakatanggap ng Christmas bonus, at maging mga hindi Kristiyano o Katoliko, nag-celebrate din. Kasi halimbawa, yung mga kapatid nating Muslim na nagtitinda sa Quiapo o kaya sa Divisoria o sa Baclaran, nako, bawing-bawi sila. Kaya celebration ang kanilang Pasko kahit na hindi sila naniniwala sa Pasko. Ang mga kapatid nating humiwalay sa pananampalatayang Katoliko, kahit na hindi naman sila naniniwala sa Pasko, tumanggap din ng mga Christmas bonus, Christmas gifts, at yung iba nga sa kanila talagang nakipag-Christmas party pa at nakikain pa. So, lahat nakapag-celebrate at sana lahat nakapag-celebrate, celebration. Ano ang binigay sa atin ng celebration? Wonder, pagkamangha, no? The wonder of Christmas, the magic of Christmas, which we have celebrated. Ang pangalawang phase o yugto nito ay mas malalim. Una, celebration. Pangalawa, dapat nakapulot tayo ng inspiration o inspirasyon. At saan dapat natin nakuha yung inspirasyon sa panahon ng Kapaskuhan? Through worship. So yung una, wonder. Yung pangalawa, worship that brought us or gave us inspiration. Kasi kung hindi ka nakakuha ng inspirasyon, nakahugot ng inspirasyon, siguradong nung bumalik ka after ng Christmas vacation o Christmas break, isa ka sa mga nag-post ng sad face at umiiyak na emoticon at nag-post ng, "Ay, balikan na naman, trabaho na naman, pasukan na naman, balik sa normal na naman." At pagod na pagod ka at tila ba parang walang naidulot na lakas at sigla dahil wala kang inspirasyon na nakuha. Importante yon kasi through worship, simbang gabi, misa de Gallo, Advent season, Advent recollection, Advent retreat, no? Dapat nakakuha tayo ng inspirasyon. Kasi yun ang magdadala sa atin sa ikatlong yugto, kung saan nagsisimula tayo sa karaniwang panahon. At ito yung pinakamahalaga. Kailangang nakahugot tayo sa celebration at inspiration para sa mission o yung work of Christmas. So, yung inspiration, yun yung fuel o yung gasolina o yun yung magbibigay ng lakas para magampanan natin yung mission natin, which is the work of Christmas.
Kasi nag-celebrate tayo, na-inspire tayo, pero what after that? Kaya nga ang ating gospel at readings ngayon nagpapaalala sa atin ng trabaho sa pagsunod kay Jesus. Trabaho ng pagdadala kay Jesus ng mga tao. Kaya, mga minamahal na kapatid, tapos na ang celebration phase, tapos na ang inspiration phase, at nagsimula na ang mission phase. Sana katulad ni Samuel sa first reading, sa ating pagsisimba ngayon, tanungin natin si Jesus, speak, or sabihin natin sa Panginoon, speak, Lord, your servant is listening. Mangusap po kayo, magsalita po kayo, Panginoon, at nakikinig po ang inyong abang lingkod. Ano po ang gusto nyong gawin ko na misyon o trabaho ko para sa inyo, para sa taong ito ng 2024. Sana nakakuha tayo ng fuel sa celebration at inspiration para sa mission natin. I would like to put it very simply, yung mission na ito, kung nakinig tayo sa ating gospel, sana maging magandang paalala si Andrew o si Andres nung ipakilala sa kanya si Jesus, si Jesus, ng kanyang master na si John the Baptist, no? So maliwanag dapat sa atin, no, na sa simula, si Andrew o si Andres, disipulo o alagad ni San Juan Bautista. Pero nung nakita ni San Juan Bautista, si Jesus, sabi niya, ito ang kordero ng Diyos. Ang unang naalala ko kung buhay na nung panahon na iyon si Mr. Nobody Doody, baka gagayahin din siya ni John the Baptist Kasi si John the Baptist, pinsan niya si Jesus Siguro sasabihin ni John the Baptist, insan ko yan, no? Magaling yan. Sumunod kayo sa kanya, no? Lahat ng mga Bombay, insan ni Mekus. Pero si John the Baptist, insan niya, pinsan niya si Jesus. So he turned over, inilapit niya, itinuro niya, dinala niya si Andres kay Jesus. At pagkatapos, ano ang maganda sa kwentong narinig natin? Si Andres, dinala naman niya sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan, sa kanyang kapatid si Jesus. So hindi sapat na nandito tayo, we receive Jesus, we accept Jesus, we love Jesus, but the greatest mission that we can ever do is to bring home Jesus. Like Andrew, bring Jesus into your home. The greatest grace of our faith. Mga minamahal na kapatid, yan ang paanyaya ng karaniwang panahon. Kaya nga napakaganda ng kanta na nilikha ni Ginoong Howard Thurman na may pamagat na The Work of Christmas. Please try to search sa Google or sa YouTube para mapakinggan nyo po mamaya. O habang umuuwi kayo sa sasakyan, type nyo lang, The Work of Christmas. Ano ang sinasabi ng kantang iyon? When the song of the angels is stilled, when the star in the sky is gone, when the kings and princes are home, when the shepherds are back with their flock, the work of Christmas begins. Pagkatapos nating ligpitin ang mga Christmas tree, parol, Christmas lights, at Christmas decorations, ang trabaho o ang misyon natin bilang mga Kristiyano sa pagdiriwang natin ng Pasko ay nagsisimula na. At ano ang sinasabi ng kanta? The work of Christmas begins to find the lost,
to heal the broken, to feed the hungry, to release the prisoner, to rebuild the nations, to bring peace among others, and to make music in the heart. Sana kahit isa man lang sa mga work of Christmas na ito, magawa natin. Hanapin ang naliligaw. Ibalik kay Kristo. Tulungang hilumin yung mga nawasak, nasira, nasaktan ng kanilang puso at kalooban. Yung mga may sakit, tulungan natin gumaling. To feed the hungry, napakadali na pwede natin gawin yan. In fact, kahapon po, nagtapos yung 120 days feeding program ng atin pong social action ministry sa ating parokya. Lahat ng mga pinakain nila at least nadagdagan ng timbang, lalo na yung pari. Joke lang, hindi kumain yung pari, no? So, palakpakan natin, no, yung 120 days. Salamat sa mga tumulong, nakiisa, no? Sana pwede pang ipagpatuloy yon, no? To release the prisoner, to bring peace among others. Please naman, marami ng giyera sa mundo. Wag ka nang dumagdag sa giyera o sa war. Ikaw talaga ang hilig mong makipag-away. Konting bagay lang, gusto mo giyera ka agad. War ka agad. Please, baka ang ibinubulong na mission sa iyo ni Jesus o ng Panginoon, bring peace among others. At ito yung pinakamaganda, to make music in the heart. Magbigay ka ng masayang musika o tugtugin sa puso ng isang taong alam mong nalulumbay, nalulungkot, o nangangailangan ng sigla sa buhay. The work of Christmas begins as we begin the ordinary season. Amen. Magsitayo po ang lahat.